Mga kababayan, ito lang ang bibigyan natin ng reaksyon, itong video na ito na naging interview ni Pinky Web dito kay Attorney Torio. Ang naging topic kasi nila dito mga kababayan ay itong nakabimbing kaso laban kay Crispin Remulla. At alam naman natin mga kababayan na itong si Attorney Torion ay nag-file ng kaso kay Remulla nung nasa DOJ pa siya. So dito pinaliwanag ni Attorney Torion na buhay pa rin ang kasong ito na pinail niya kay Crispin Remulla at ni Basti Duterte at ni Amy Marcos. Ito mga kababayan, si Crispin Remulla kasi mga kababayan, malaking katanungan talaga at question siya ng maraming senador or maraming mga politika, maraming tao, sambayanan tayo. Question ang kanyang pagkakatalaga bilang isang ombudsman dahil ito nga ay may kaso pa mga kababayan. So hindi talaga po pwedeng maging ombudsman ang isang aplikante kapag ikaw ay may kaso pa sa ombudsman. So anong mangyayari dun sa mga pinail na kaso laban kay Crispin nung siya'y nasa DOJ pa siya? So mababaliwala na lang ba yun mga kababayan? Yun ang malaking katanungan dyan mga kababayan. At sinabi dito ni Attorney Torion na hindi pa talaga ito safe si Crispin Remulla dahil may nakabinbin pang kaso ito. So ano kaya ang mangyayari dito? Dahil na-appoint na to si Crispin Remulla bilang new ombudsman. Siya ay in-appoint ni BBM. Kaya ito na lang ang masasabi ko mga kababayan. Ang gobyerno natin ngayon ay hindi natin masasabing panig sa mamamayang Pilipino. Kundi ang gobyerno natin ngayon ay pinopolitika lamang nitong Marcos administrasyon. Kaya mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo dahil isang pagkakamali lang nito ni Crispin Remulla ay talagang magagalit ang taong bayan nito dahil hindi pa talaga ito malinis bago siya naging ombudsman. Kaya mga kababayan, halina at ating panoorin ang video na ito, ang interview ni Pinky Web laban dito kay Attorney Torion. So mga kababayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel mga kababayan, pasubscribe naman ng The Politics Recap. Kagaya sinasabi ko, yung kagaya namin nagsisimula pa lang. Please like and share at pasubscribe na rin ang ating mga video na gagawin pa. Okay, halina. Ating pakinggan itong naging interview ni Pinky Web dito kay Attorney Torion. Meron pong nakabimbing disbarment case laban kay dating Justice Secretary Boying Remulla dahil sa pag-aresto at pagsuko ng gobyerno kay FPRRD sa ICC. Ngayong ombudsman na si Remulla, ano na kaya ang mangyayari sa kasong ito? Makakausap natin ang complainant na si Attorney Israelito Torion. Attorney Torion, magandang gabi po sa inyo at maraming salamat sa oras.
Hi, magandang gabi po, ma'am. Good evening, everyone. All right. Yes, ma'am. So, first of all, nag-file nga ho kayo ng kaso laban kay Justice Secretary Boying Remulla then, ano po, na ngayon po ay ombudsman na. What will happen to that? Magiging moot ho ba yun? No, no. It will remain pending before the Supreme Court. And as you know, I was not the one who filed it. I was acting as the lawyer of the complainant who happened to be the family of the Duterte. And specifically, it was acting Mayor Sebastian Baste Duterte, who is the private complainant in that case, or who is rather the complainant in that case. And even if he is already the ombudsman now, that case will continue because that appertains to his action as a lawyer. We are attacking his license as a lawyer. Yun Opo. po ang mangyayari po dun. Ano ho yung, so it basically it's an active case kahit na po ombudsman na si Yes. Attorney Boying Remulla. For the benefit of the people watching, sabihin po natin, i-disbar siya. Sabihin po pumanig ang Korte Suprema dito sa petisyon ni Baste Duterte. What happens? How does that affect his role as ombudsman? Well, if you will check Section 8 of Article 11 of the 1987 Constitution, one of the requirements is that he must be a member of the Philippine Bar and that he must have been in the practice of law for 10 years, no? So if he is no longer a lawyer, then that would disqualify him as an ombudsman. So if the Supreme Court would decide that his action would, or his actions rather in the past, I would not comment on the specifics of it because it is what you call this confidential in nature, but I'm just discussing the effects or consequence if he would be disbarred, then he would no longer qualify as an ombudsman because it is a continuing requirement. But what we will actually do, subject to the order of our client or request of our client, and supposedly tonight we have a meeting, but it was moved tomorrow. We will still question his appointment as an ombudsman. There is a quarrel as to whether or not it is a petition for quo warranto or certiorari. We will decide that by tomorrow. And we will definitely file that petition before the Supreme Court. Ano ho yung basihan ng posibleng quo warranto o certiorari laban dito sa pagtalaga? Quo warranto may not be the proper remedy to my mind. No? Of course, that is subject also to a discussion with my fellow lawyers who are handling the case. Because under Rule 66 of the Rules of Court, specifically Section 1 thereof, it mandates that it will be the Office of the Solicitor General who should file the same. Or if not, it would be under Section 5, the person who has a clear legal right of the position. But I don't expect anyone who was not appointed, which was included in the list, no short list, there were 7. I don't think any of the 6 would be willing to file that petition for quo warranto. And I don't think that the Solicitor General likewise under Rule 66 would file that petition. So we have another option. And I believe that under Article 8, Section 1 of the 1987 Constitution, a petition for certiorari may be appropriate in questioning his being shortlisted by the Judicial and Bar Council. So Attorney, that would be maybe the tenor of the petition. ano ho ba para sa kaalaman natin ang petition for certiorari? At bakit ho ito Petition for posibleng... certiorari, sa mga estudyante po ng batas, any branch of the government can be questioned under the expanded concept. Maski executive department yan, supposedly under Rule 65, judicial or quasi-judicial functions lang ang covered. Pero kung ibase mo dito under Article 8, Section 1, expanded na po yung konsepto po ng certiorari. So kung any branch, even the executive department of the government, would commit grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, then it can be subjected to a certiorari proceeding under Article 8, Section 1. Pwede na yan i-question sa Supreme Court. And who is going to be guilty of this grave abuse of discretion? Well, the JBC, including the ombudsman for issuing the the clearance, even if we filed a complaint last September 15, and
there was an order to undocket the case on September 16. Tapos si Acting Ombudsman Vargas perhaps realized that there was a May 5, 2025 memorandum order of then Ombudsman Martires ordering twin docketing of criminal administrative cases. On September 17, he issued a office order which provided for retroactive effect. Tapos 10 days lang, selective pang pagka-undocket kasi yung final ni Secretary Vince Dizon noong September 11 against DPWH officials at meron pang preventive suspension, hindi na undocket. Paano nangyari yun? Yung COA fraud report which was filed on September 7, hindi rin na-undocket. Yung sa amin lang yung in-undocket. So it was a clear abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Pero Ngayon lang dalawa yan. po, Attorney Torion, two people, I mean two groups. One would be the acting ombudsman, yung former acting ombudsman, and the Yes. JBC. Yes, and the JBC for including him in the shortlist, even if we wrote a letter informing them that we already filed criminal administrative complaints against against Remulla. Against then Justice Secretary Boying Remulla. Yes. So yung petition for certiorari, you plan to file this possibly tomorrow or maybe next week? Depende po yan sa kliyente namin. Okay. Depende po sa kliyente namin. Siya kasi ang mag-decide niyan, hindi And po ako. ang kliyente niyo po si Acting Mayor. Acting Mayor Sebastian Basta- Duterte. All right. So it will be up to him. So to be clear, attorney, ito ho bang pag-file ng mga motion or kaso laban kay Ombudsman Boying Remulla, is it really to prevent him from being No. chosen as the No, ombudsman? consequence lang po yun. Offshoot lang po yun. Kasi yung pag-kidnap kay Tatay Digong, honestly, the next day noon may mga criminal cases na akong na-prepare, no? At saka admin case. Pero at that time, hindi pa po ready yung Duterte family to file criminal and admin cases, no? But one of them told me, just prepare and we will just decide later on. So, nakahanging lang po yun. And then, lately, nag-decide na yung pamilya through Acting Mayor Sebastian Duterte na mag-file na. Kaya, final namin yung criminal and admin cases last September 15. And the option to file such criminal administrative cases as well as disbarment cases lies with the family because kidnapping cases has a long prescriptive period under Article 90 of the Revised Penal Code. How long Within is the the- 20-year period, pwede nila i-file yan. Sa kanila 20? kasi yun eh. Did you say 20-year period, prescriptive period? 20-year period kung grave offenses po yun. Attorney, any reaction by the family, on behalf of the family, dito po sa pagtalaga kay Boying Remulla as ombudsman? Well, makikita naman doon sa interview ata ni VP Sara, hindi sila masaya. Oo, hindi sila masaya. Yun lang po. And sa mga nagtanong po sa media, kay Ombudsman Boying Remulla, ano yung mga kailangan niyang unahin at least na tingnan dito sa mga binbin na reklamo before the office of the Ombudsman? There were two that are being mentioned, sir. Care to react? One is the formally issue, and the other one is the confidential funds of Vice President Sara Duterte. Go ahead, Pero sir. ang pagkasabi nga ma'am, yung SALN daw niya ang titingnan kaagad nung first interview niya. Later na lang yung formally. Yung first interview niya, titingnan daw yung yung SALN daw ni VP Sara. Sa kadami-dami naman natin ang problema, yung fund control issue, no? Na trilyones na yung problema natin, yung pang SALN ni VP Sara yung uunahin niya. Para may problema ata tayo dito. Yung sa formally, well, it may be a legitimate issue. He can go against it because we do not tolerate or condone corruption. If there is indeed corruption dun, imbestigahan niya. Pero sana maging fair siya because under the 1987 Constitution, he is supposedly the protector of the people, no? And he should investigate yung pinakagrabe po na nangyari po dito sa ating bansa. Yung yung flood control issue. Dapat doon siya tututok. Kasi yun talaga sana yung mandate niya. Protector siya ng people. Grabe yung nanggawa sa atin na kaguluhan at grabe yung sakit na nararanasan ng mga Pilipino dahil sa continuous na pagbaha. Sana maging fair siya
because one of the requirements of, an ombudsman is recognize probity and independence. So this is his golden chance to prove that he is in fact independent-minded and that he would go against corrupt people really, and not to make his office as an office of persecution and harassment against the political opponents. Is there any concern that the office of the ombudsman under Boying Remulla might not be fair, might not be neutral, or might be even be biased? Meron ho bang ganon? Meron ho bang concern? Ako personally, pwede ako makasabi may concern kasi nangyari yan sa akin sa kaso doon ni Pastor Apollo Sitibuloy eh. Kasi yung sa kaso ni Pastor, medyo masabi mo talaga na kasi na-dismiss na yung kaso, bigla na lang binuhay after nung investigation ni Senator Hontiveros. And pag more than 3 years na yung natutulog, yung petition pa nga defective pa nga, no, dapat ma-dismiss yun ordinarily, binuhay niya, and then in less than 1 week may warrant na si Pastor. Yung MR namin motion for reconsideration, hanggang ngayon hindi niya i-rule kasi sa tingin namin kung i-rule niya pwede na kami mag-certiorari doon sa sa Court of Appeals sa alleging grave abuse of discretion on his part. Hindi niya inaksyonan yun hanggang ngayon. So ako personally, I cannot speak for the Duterte family, pero yung sa yung kanyang action in the past, may concern ako. Last question, Attorney Torion. Last I heard, your client, Pastor Apollo Quiboloy, ay nagkaroon po ng pneumonia at inilabas sa Pasig City Jail and was in a hospital that was not identified. At least I didn't see which hospital that was. Where is he now? Is he back in... He is still in the hospital po kasi medyo mainit talaga din doon sa sa Pasig City Jail, although mababait yung mga BJMP officers po doon. No, pero wala tayong magawa. Medyo marami masyadong preso doon. Kaya it has really affected the health of my client. And right now, he is recuperating in the hospital po. And how long has it been? It's been about 3 weeks, huh? I was not able to count exactly, but he is still in the hospital ngayon po. And is he getting better? Pagpunta ko po sa kanya kahapon ba yun or last time, matagal kami nag-usap